What's up, KUG? At welcome back sa ating channel. So, ang ibabalita natin ngayon ay isa sa pinaka nakakapanghinayang talaga na project dito sa Under Ronin Network, no? So, isa rin ako sa mga naglalaro nito. Yun nga lang, syempre, hindi naman ako nag-invest dito sa project na to. Pero still, nilalaro ko siya kasi free-to-play siya at may mga rewards din, no? Bumibili ako ng mga rods, pero para lang makakuha ako ng mga magagandang makakuha ko ng mga limited edition nila ng mga inilalabas, no, may mga pet system kasi sila dito, no. Yun nga lang nakakalungkot dahil ano na sila mawawala na yung game na ito, no. So hindi ko alam kung ano magiging sunod na hakbang nila dito, no. Pero kudos pa rin sa mga developers, no. Tsaka meron din akong gustong pag-usapan natin dito about sa mga influencer kagaya ko na nagpo-promote ng mga ganitong klase ng mga game, no? So, hindi kasi natin masabi talaga, lalo na kung papatokin ng tao o kung hindi man. No? Gusto ko lang din maging transparent pagdating sa mga ganitong mga bagay, which is malaking lesson ito, lalong-lalo na sa ating mga retail investor na nagtatry ng mga ganitong, syempre, ganitong mga games na pwede tayong kumita at sa mga kagaya ko na influencer na magandang reminder talaga ito, lalo na sa akin na syempre nagagawa ko ng content, so ayoko rin na may mahihila ako dahil marami ako nakikita mga influencer na bibigay talaga ng nag-apologize talaga do sa kanilang mga na-encourage na magano rito, mag-invest, no. So kudos pa rin naman dun sa kanila, no. So bumilib din naman ako dun sa kanilang tapang para sabihin yun at yung accountability talaga is importante talaga dito, no. So, pag-uusapan natin na tungkol sa phishing frenzy. So, meron akong content tungkol niyan. So, tingnan na natin yung kanilang white paper. Yung nga lang, syempre, wala naman tayo na pag-usapan doon, kundi yung income lang talaga, no? No? Which is talagang yung pagdating doon sa laro, hinahanap natin yung roadmap ng laro, ano yung mga susunod developments. So, hindi naman tayo nakakita noon. So, ito kasi, ano rin sa akin, kasi ito yung mga unang-una kong mga kino-content, lalo na nung January, nagsisimula pa lang ako, no? So, ito yung mga una kong kinontent. So, pre-practice ko yung sarili ko na magbasa talaga ng mga white paper. Subukang ipaliwanag sa kung paano ko naiintindihan, no? At ngayon, ito na. Sabi ng phishing frenzy, basahin muna natin. We are sad to announce that Uncharted and phishing frenzy will shut down and cease operation. Basahin ko muna ha. Despite our best efforts, we were ultimately unable to prove our thesis in crypto gaming and could not find product market business fit. We spent a lot of time in the past years testing multiple directions and audiences, but results did not give us enough conviction in a viable path forward. So nakikita natin na ako personally gustong-gusto ko yung laro nilalaro ko yung game nila, nagaano ako, no. Pero still, yun, nagkaroon na sila ng airdrop, meron na sila, may sarili na silang token, yung fish token, no. Pero still, hindi talaga nag-work, no. Sayang, no. Kung siguro sa Web2 gaming sila, siguro may mga naglalaro pa rin. Ewan ko siguro, yun din kasi, mamaya, sabihin pa natin, iba nating ano dito, no? We are deeply thankful to the community investor who gave us their time and trust, and we are sorry could not deliver. Respeto naman doon dahil ano sila, no? Pinost nila ito. Here's what happening next. Servers will shut down, so wala na daw sa 25. Yung mga USDC packages are no longer available in the game. Fish token is now spent only. So, hindi na to. Untradable na siya. Hindi mo na siya mako-convert. Tapos, Karma Score are now open source for use or by other teams and partners. All USDC from Fish USDC liquidity pool will be redistributed to the community and stakers based of Karma Score. So, snapshot is yung June 15. At yung all USDC spent since Chapter 3 launch, May 14 will be refunded. All proof of distribution rewards will be distributed by the Sky Maybes directly to the community proportional to Karma Score. No? So, yun nga, once again, we are grateful to everyone who supported us and will be available to answer any question in our Discord. We have also put together a fact here in the wiki. Thanks, JW Direct of the rest of the Uncharted team. So, maraming nalulungkot. No? Maraming ano talaga. Yung sinasabi nila about dito, no, these boring games, hindi naman siya boring kasi nung umpisa eh. Sa totoo lang, maganda naman yung naging ano nila.
Nga lang kasi ang nangyari kasi, ah, more on purchasing talaga mangyayari. Bili ka ng bili tapos makikipag-compete ka sa leaderboard, no? Pero marami nalungkot, kahit ako nalungkot ako dito, no, sa nabalitaan ko na to kasi maganda yung game, no, pang casual talaga siya, yung pang chill-chill lang laro. Hindi mo naman kailangan magpaka pag nag-aano ka, nag-aantay ka sa habang nasa sasakyan or nasa jeep, ko-commute ka, wala kang magawa, break time mo, no? So maganda siya laruin, no? Pero ganito talaga, isang mundo talaga ng crypto gaming. Maraming project yung talagang nagkakaroon ng magandang pangako pagdating sa magandang economy ng laro. Mga bagong paraan ng mga paglalaro, may mga bagong opportunity para kumita. Pero ngayon kagaya ng ngayong araw na to, isa sa mga project na naman, no, ng official na magsasara na, mawawala na, no. So kagaya nga ng in-announce ng Uncharted team, yung kanilang laro na Pacing Frenzy, tsaka yung buong Uncharted ecosystem, wala na sa June 25, no? Doon sa mga sinabi nila dito, direkta nilang sinabi na hindi nila napatunayan yung kanilang thesis tungkol sa crypto gaming. At hindi na nakikita yung product marketing business na fit talaga na kailangan, no, para makapagpatuloy. So, hindi talaga naging profitable, no? Ibig sabihin, kahit maraming oras, pondo, development, marketing, at community yung naitayo, hindi talaga sasapat yung demand para sa sustainability para mabuo yung project ng pangmatagalan. At para sa maraming kaya nating mga retail investor at mga gamers, ito ay isa na naman paalala na hindi lahat ng magandang project ay nagiging matagumpay, no? So, ano na mangyayari sa mga players, no? Sabi nga nila, yun nga, ito, yun na yung mga mangyayari, no? So, wala na sa 25, hindi na makakabili ng USDC packages, yung fish token, wala na, spend only na lang, ibig sabihin, hindi nyo na pwedeng i-trade, babalik na yung ilang mga USDC spending, i-redistribute, di ba? Tapos proof of purchases, proof of distribution, reward, ipapamahagi na lang ng Sky Maybes. Positive na kahit magsasara sila, ito naman para sa akin, no? Sinusubukan pa rin nilang ibalik yung natirang value sa community, no? So, kahit pa paano may binalik sila, no? Yun nga lang, syempre, kung ikaw malaki talaga na invest mo, laki talaga ng lugi mo dito. Sa totoo lang, kapag dinignan nyo yung presyo ng mga land nila na, ang mahal nun. Grabe. Gusto ko nga yun dati magkaroon ng ganun, eh. Gusto ko mag-invest sana ng ganun dahil nakikita ko na may potential yung project pero still, at the long run. Saka sa totoo lang talaga, iba yung klase ng ano, eh. Hindi kasi siya pwede talagang sumabay sa mga ano, no? Hindi siya talaga pwedeng sumabay dun sa mga, kasi pagandahan na ng laro ngayon, eh. Meron talagang ganun, no? Hindi mo talaga siya makikitaan. Pero kung nasa Web2 game siguro siya, siguro maraming mag-aano nito, maglalaro talaga, no? Alam mo, siyempre, kahit may refund tsaka the distribution, hindi nito talaga mababawa yung oras, yung effort, at saka yung opportunity na nawala para sa maraming players, no? Yun lang naman yung nakakalungkot talaga dito, yung opportunity cost na sana hindi sa inyo nilagay. Sana nilagay na lang doon sa ibang project na tingin natin mas okay pang paglagyan. Yun nga grabe rin kasi kayong isigaw talaga natin ng Sky Maybes. Actually, hindi naman natin alam kung may plano ba silang i-rug pull, di ko naman sinasabing gano'n, no? So, kung hindi talaga siya pinatok ng tao, hindi naman natin kasi mapipredict yun, no? Kaya talagang pero marami ako na-realize tungkol dito, mamaya isasabihin natin, no? So, ang tunay na tanong kasi dito, hindi kasi kung bakit talaga nagsara yung Fishing Frenzy, no? Ang mas mahalaga kasing itanong dito, bakit paulit-ulit itong nangyayari sa crypto gaming, no? Bakit hindi na nakaka-survive? Bakit paglabas pa lang ng bagong laro, wala na, no? Minsan hindi pa umaabot ng taon, minsan wala pa yung laro, nagsasara na. So, ilang project sa na ganyan na nangyayari. Siyempre, sa loob ng maraming taon, nakita natin yung mga parehas kasi ng mga pattern, eh. Una, may bagong laro. Pangalawa, may token. Pangatlo, may reward system. Pang-apat, maraming content creator, influencer kagaya ko, pinag-uusapan yung mga game na to. Tapos ang panghuli, kapag bumagal na yung pagpasok ng mga bagong user, nagsisimula ng humina ang economy hanggang sa tuluyang bumagsak. Hindi sapat yung may token, eh, sa totoo lang.
Hindi rin sapat na may NFT, hindi sapat na may rewards. Ang pinakamahalaga kasi dito, kung aalisin yung token rewards, may maglalaro pa rin ba? No? At yung Fishing Frenzy, isa yan sa mga example. Maganda ang Fishing Frenzy dati nung wala pang token. Naglalaro ako niyan eh. No? Yung challenge na mahuli mo yung mga iba't ibang klase ng isda tapos mare-rewardan ka ng rare na na item. Is nakakatuwa talaga, nakaka-addict siya talaga sa totoo lang. No? Everyday naglalaro ako pagka wala akong hinahabol, pero once na may hinahabol ako ng mga items, no, 2-3 oras ko siya nilalaro tuloy-tuloy at naiinis pa ako pag di ko nakukuha. Ano ka, may nararamdaman ka once na nilalaro mo at talagang para sa game na ginawa nila, okay talaga. Nagsimula lang sa pumangit nung nagkaroon ng token. Sa totoo lang, no? Yun kasi yun eh. Kapag hindi kasi maganda yung game design, may malaking problema. Pag hindi kasi maganda, kunyari, dahil lang sa token ka naglalaro, sa rewards ka lang naglalaro. Pagka kunyari, tinanggal mo yung token na yun, may maglalaro pa ba? So, ito nga example na hindi ganun eh. No? So, maganda talaga siya. May malaking problema yung game design kapag ganun. No? So, yung Fishing Frenzy, okay siya laruin. Sa totoo lang. No? Yung nagkaroon lang siya ng token, doon na ako nag-start na hindi na naglaro. Dahil iba na yung nakikita ko. No? Mahirap, pero may mahalagang lesson pa rin ito para sa atin. No? Kasi kagaya niya, marami sa atin yung nagkakamali sa inaakala natin minsan. Maraming influencer yung nagsasabi, nag-uusap tungkol dyan. Siguro safe, no? Pero ang dami ding mga content na hindi katumbas talaga ng kalidad ng project eh. Hindi rin ibig sabihin na dahil may mga malalaking investor o partners, guaranteed na yung tagumpay ng project. Ang retail investor kailangan talaga tumingin sa tinatawag na active players, retention rate na kung gaano katagal ba nilalaro ng tao, kung unti-unti ba, revenue generation, token utility, sustainability ng economy, tsaka yung kakayang mabuhay kahit walang speculation, no? Kapag yung buong demand ay nanggagaling lang sa expectation ng mga, kunyari, future rewards, delikado na kagad yung model eh. Ngayon, para naman to sa mga kagaya kong influencer na nagpo-promote ng mga laro, no, ng mga projects, no. Natural lang naman na maraming creators, streamers, mga guild leaders, crypto influencers yung nagko-cover. Marami talaga niyan nagko-cover ng Fishing Frenzy, no. So hindi ko na kailangan pangalanan yung bawat creator. Kasi karamihan naman talaga nagbahagi lang naman ng impormasyon tungkol sa project nung active pa talaga yun, nung active pa yung project, no. Pero ang mahalaga kasing aral dito, kapag influencer ka sa crypto gaming, hindi sapat yung nag-share lang ako, hindi sapat yung research nyo na lang, hindi rin sapat yung not financial advice. No? Kasi yung tunay na responsibility mo, yun kasi naisip ko yung tunay na responsibility ko, huwag na tayo mag-yun lang ako na lang. Yung tunay na responsibility ko ay magbigay talaga ng kompletong picture ng project. Kapag ipinakita yung potential na reward, dapat ipapakita ko rin yung possibility ng pagbagsak o failure, no? Kapag pinag-uusapan yung upside, dapat pinag-uusapan din yung downside na project. Kapag may mga token launch, dapat ipaliwanag yung inflation risk, kung anong pwedeng mangyari. Tapos kapag may mga reward system, dapat pinapaliwanag kung saan nanggagaling yung value, no? Kapag may mga bagong economy, dapat yung itanong natin sa sarili natin, sustainable ba ito kapag huminto yung paglago ng user base, no? Para sa akin, ito na yung magiging standard ko pagdating dito, no? Una, ipapakita ko ang gameplay bago yung earning potential, no? Hindi na ako mag-ano na ibang influencer, ako na lang, no? Ipapakita ko yung gameplay bago yung earning potential. Kung anong unang usapan, pag ang una kasing usapan is para sa akin, kung ang unang usapan ay kita agad, red flag na kagad yun. No? Pangalawa, ipapaliwanag ko yung business model pagdating doon. Saan nanggagaling yung revenue, sino yung nagbabayad, paano nabubuhay yung ecosystem. No? Pangatlo, ipapakita ko na ang panganib ng detalyado, ano yung mga risk na pwedeng mangyari. Hindi pwedeng yung isang line lang na dahil, buy at your own risk, ganun. Hindi isang disclaimer lang. No?
kundi malinaw na paliwanag kung papaano maaaring bumagsak ang token, humina yung demand or magsara yung project. Tapos pang-apat, magbigay ng updates kahit negative. Yan ang problema minsan eh. May nakikita kong mga influencers na kapag negative ang mga news, hindi naman nag-aano eh. Hindi na sinasabi, hindi na binabanggit, no? Pero kapag kaya na hinahype nila ng hinahype is talagang back to the mood, talagang talaga, mapapabili ka talaga. No, kunin mo na yung pera ko, bilhin na natin agad yan. Pero once na magkakaroon ng konting negative news, wala. Hindi mo na alam, no? Kailangan mo pang mag-check sa Discord para sa ganun. No? So hindi na isisigaw yung mga dapat na mga red flag eh, hindi na nakikita, no? Kasi minsan nagbibigay lang sila ng kapag may bagong rewards lang, no? Yun lang ang So hindi lang dapat ganun. Hindi lang kapag bullish yung market. Hindi lang dapat may mga bagong rewards. Kundi dapat pati yung bumababa yung player count at humihina yung economy, no? Sunod ay yung turuan yung audience kung paano mag-isip, no? Yun nga palagi ko sinasabi dito sa atin, no? So nabibigay ako ng mga minsan nga napaghihinalaan na ako na hater ng Axie or hater ng crypto eh. Pero kasi gusto kong mas maintindihan ninyo yung papasukin ninyo, no? So kung hindi pwedeng matatapos lang sa pag-uusap natin dahil kapanood ka ng isa, dalawa or kahit 10 video para mag-decide ka, kailangan talagang pag-aaralan mo siya, titignan nyo talaga siya, no? So pwede nyo gawin guide itong ginagawa natin para kung paano mag-research, ano yung dapat gawin, no? Meron nga, kagaya ng mga nagiging topics ko, pabor naman ako doon, kagaya sa SpaceX, kagaya sa Axie Infinity, bullish naman ako dyan. Pero, kung magbigay ako ng mga content, is parang talagang pasara na, ganyan, no? Kasi hindi naman natin pwedeng tanggihan yung risk, hindi natin pwedeng ilayo yung risk sa atin dahil talagang risky naman talaga, no? So, desisyon nyo na yan kung gusto ninyo, no? Ilalatag ko sa inyo yung mga possibility, ilalatag ko sa inyo lahat ng mga bad news, no? Ipapakita ko sa inyo yung mga nakikita namin ng mga investigasyon, no? Pinipost natin 'yan, no? Pero hindi para siraan eh, no? Para sa akin, ito yung kailangan ng community pagdating doon sa mga gaming, lalo sa Web3 gaming. Bakit? Kasi hindi pwedeng hype lang din. Para na rin meme coin kasi ang gaming eh, no? Parang meme coin na rin, hype lang ng hype pagkatapos wala naman. Yung meme coin nga, ang dali yan basagin eh. Hanapan mo lang ng utility yung mga meme coin na sinusuportahan natin, wala yung utility. Pero yung Web3 gaming, ito lang naman eh, ganito lang naman ako kasimple. Web3 gaming para sa akin may utility. Bakit? Hindi ito utility na pwede mong ipambili sa tindahan, pwede mong ipambili na kung ano na sa labas. Pero kasi, kung gamer ka talaga, alam mo may utility yung mga ganitong bagay. So, kakaunti lang ang nakakaintindi nito. So, hindi talaga ito para sa lahat. Ngayon, kung gusto niyo pumasok sa ganitong klase ng mundo, kung gusto niyo pumasok sa ganitong klase ng environment, no? Ganitong economy, so kailangan maintindihan niyo muna kung ano yung pinapasok ninyo. Lahat may risk, lahat may problema, pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na lang doon sa mga bagay na nalalaman mo, no? Sabihin na natin na gusto ko rin na ituwid yung mga mindset ng mga tao pagdating sa crypto, no? Paggaya ng trading, tinitira ko rin yung pagte-trading, tinitira ko din yung pag-aano, no? Kasi yan yung mga bagay na minsan na ipo-front sa mga tao na mali, no? Gusto ko lang maging rito. Ang trading, kagaya ng trading, ang investment doon, hindi yung perang ipinantitrade mo araw-araw. Ang ini-investan mo doon yung knowledge mo, no? Yung pera, wala yun, no? Wala yun. Pag DCA naman, ang ini-invest mo naman doon is yung discipline mo, no? Yung pera, makikita mo lang nagko-compound yun, 'di ba? Pag sa trading nag-invest ka ng knowledge, magiging profitable ka. Pag sa DCA nag-invest ka ng patience, nag-invest ka ng discipline, no? Kikita ka. At sa gaming, ganun din, no? Naghahanap ka ng utility, naghahanap ka ng pwedeng para maging mas familiar ka, oh. Naghahanap ka ng pwedeng maging use case ng crypto mo, sa gaming mo makikita 'yun. Pero kailangan alam mo rin kung paano ka magiging disiplinado pagdating dito, no? Kaya nga rin yung Clarity Act, yung mga rules, mga SEC na na yan, naiintindihan ko na rin kung bakit kailangan.
Kasi para doon pa lang, sabihin natin initial pa lang, is nasasala na talaga. No? Ngayon, yung pagsasara ng Fishing Frenzy, hindi lang naman ito kwento ng isang game lang. No? Pinapakita nito nung kahit may funding, community, marketing, blockchain integration, hindi pa rin guaranteed yung tagumpay, no? Para sa atin, yung mga pinakamagalagang lesson ka dito, simple lang. Huwag bumili dahil trending, huwag sumali dahil maraming influencer, at huwag umasa na habang buhay yung rewards. Sa crypto gaming kasi, ang tunay na tanong, hindi yung kung gaano kalaki yung pwedeng kitain. Ang tunay na tanong, may sapat bang dahilan? Yan pa isa. May sapat bang dahilan para manatili yung mga gamer kapag wala ng hype, no? Kasi kapag nawala yung hype, wala na rin matitirang dahilan para maglaro. Kadalasan, doon talaga nagsisimula yung pagtatapos ng isang project, no? So, bukod doon sa utility na yun, na sinasabi ko kanina, kailangan alam din natin kung ano yung ating binibili. Kung alam naman natin na talagang mala ML yan, Dota, 'di ba? Mapa-COC na type ng game yan, or kahit yung mga talagang AAA game, no? Basta nag-e-enjoy ka na nagbe-benefit ka doon sa nilalaro mo, or para sa iyo may value yun, hindi dahil may income, kailangan baguhin mo rin yung mindset mo. Iba yung mindset mo pag gamer ka at nasa Web3. Iba yung mindset mo pag trader ka. Iba yung mindset mo pag nagdi-DCA ka, nag-iimpon ka. Pag long-term investor ka, iba rin yung mindset mo. Mahirap yung crypto. Bakit? Akala nyo as a whole, pare-parehas ang diskarte. Hindi. Dapat alam mo. Dapat alam mo kung ano yung priority mo once na nasa iba't ibang klase ng dinidifferentiate mo dapat yung mga klase ng mindset pagka nandito ka na sa crypto, no? Pag-uusapan pa natin sa mga susunod diyan. Paano ang approach mo sa meme coin? Paano ang approach mo sa mga utility coin? Paano ang approach mo sa RWA, layer 1, layer 2, lahat yan i-discuss natin dito, no? Kaya syempre mag-subscribe na kayo dito sa akin channel dahil ito yung mga pwede kong mai-share sa inyo, no? Sarili kong experience sa hindi pa ganun katagal. 4 to 5 years pa lang ako dito, pero still, may mga part na ako na mga pwedeng ma-share sa inyo na pwede ninyong maiwasan, lalo na pag nandito ka sa crypto space. Ito yung tamang pagkakataon, tamang panahon kung kailan dapat ninyong pag-aralan ito kung interesado kayo. Bakit? Kasi tahimik pang market, no? Nandyan pa lahat kami dito sumisigaw ng ibagsak, no? Lahat kami dito, pero sabi ko nga sa inyo, kung tanatanong nyo ako, nag-i-invest ba ako ngayon dito? Bumibili ba ako ng mga ibang token, altcoin? Hindi. No? Nandyan, ginagawa ko Bitcoin, nagdi-DCA lang ako. Yun lang ang binibili kong token. Focus ako dyan sa Bitcoin. Hanggat hindi ako nakakita ng magandang movement sa Bitcoin, hindi ako nakikita ng recovery pagdating sa Bitcoin, wala mo na akong altcoin. Pinagsabay ko na yun dati, hindi nag-work. Hindi ko sinasabing hindi ako naging profitable. Napakaano ko naman nun, hindi ako nag-profit. Kaya nga tinuturo ko yung mga ways na kung paano ako kumita dati. Hindi ko tinuturo yung mga bagay na hindi ako naging profitable, no? So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Saludo sa inyo mga ma'am, sir. Sana may natutunan kayo dito sa ating topic na to, no? Sisikapin pa natin mas ma-improve pa yung ating mga content at siyempre itong kagaya ginagawa ko na pagbabalita sa inyo, no? Ayun lang, no? Thank you so much sa inyo at siyempre makita-kita lang tayo sa arena. Game on!